Umakyat kami at nagpiknik sa bakanteng bundok na malapit lang sa amin. Magandang araw mga kasiswang, araw ito ng Sabado at tanghaling tapat talaga. Manananghalian na kami pero napagplanuhan ng mga kaibigan at mga kapitbahay kong mga Bangladeshi, sina Suhil, Rads at Shudap, na pupunta daw kami sa bundok, doon kami manananghalian. Syempre pumayag din si Kuya Ricky para manibago din ang atmosphere niya, hindi lang sa loob ng bahay palagi. Kaya yan, dali-dali kaming nagluto at bit-bit namin ang mga pagkain namin na aming niluto, paakyat sa bundok na malapit lang sa amin. At syempre mga kasiswang, para may mai-content din ako, hindi lang palagi sa loob ng bahay ang nakikita nyo, kasi bihira lang talaga ako lumabas sa bahay. Bahay trabaho lang talaga ako mga kasiswang. Habang wala pa kaming mga guests sa kanya-kanya naming mga farm resort, pumayag kami na gumala at umakyat nga dito sa bundok na malapit lang dito sa amin. Bakante ito na bundok mga kasiswang, pero mag-ingat kasi maraming mga asong gala o wild dog dito sa bundok na ito. Di naman ito kataasan na bundok mga kasiswang, medyo lang. Pero syempre, ito ang pinakamalapit na bundok dito sa amin at bakanteng-bakante talaga. Kaya dito kami pumupunta. Hindi gaya sa mga ibang nakapaligid dito sa amin, talagang bundok na matataas. Hindi na namin kaya yun puntahan, kailangan ng malalaking sasakyan bago ka pumunta doon. At syempre, sinamantala din namin dito kami pumunta para pag may tumawag sa amin na mga guest o mga bisita namin, madali lang kami makabalik sa kanya-kanya naming trabaho. Kaya sinamantala namin ito na pagkakataon habang wala pa kaming mga bisita o mga guest mga kasiswang. Kahit tanghaling tapat ito mga kasiswang, di mo mararamdaman yung init ng araw. Kasi sobrang lamig ngayon dito, malamig ang klima ngayon dito sa bansang Saudi. At syempre, maganda ito, napapanahon para magpiknik sa mga taas ng bundok. At eto pala mga kasiswang, pagkadating namin sa tuktok ng bundok na ito pala ang pinaka-view niya. Maraming bahay dyan sa kababaan ng bundok, maraming mga estiraha, resort at mga farm sa baba ng bundok na ito. Ganito nila tawagin ang bundok dito mga kasiswang. Yes mga kasiswang, sa mga bundok nila dito walang tumutubong mga kahoy o mga ano. Kasi disyerto talaga dito, pero pagka tag-init talagang napakainit dito sa mga bundok na ito, pero pag taglamig talagang iba ang lamig na dating sa mga bundok na ito. Kaya preferred ang mga Arabo na pumupunta sa mga bundok pagka talaga panahon ng winter. Gaya ng nasabi ko noon mga kasiswang sa nakaraang vlog ko nung umakyat kami ulit dito sa bundok, maraming mga Saudi o mga lokal na tumatambay dito mga kasiswang pagdating ng gabi. Dito sila nagbo-bonfire at magdamagan yun mga kasiswang. Magdamagan silang tatambay dito sa mga bundok na naka-bonfire sila at umiinom lang ng kape at saka tea. Pagkadating namin sa tuktok mga kasiswang, inilapag na namin yung carpet. Yes mga kasiswang, para kaming lokal dito. Na kapag umakyat kami, may daladala kaming mga carpet at mga upuan. Ganyan ang mga lokal. Pag umakyat sila sa bundok, may daladala silang mga carpet at affordable na mga upuan. At syempre yung mga pang-bonfire nila, mga kahoy-kahoy at saka mga iba pa. Inasikaso na namin yung pagkain dyan mga kasiswang. At may dala kaming kanin at saka yung niluto kong chicken teriyaki. Yes mga kasiswang, nagluto ako ng chicken teriyaki. Pinatikim ko ito sa mga kaibigan ko na Bangladeshi. Akala ko mga kasiswang, di nila magugustuhan kasi kalimitan na mga pagkain nila, lahat ng mga luto na pagkain nila may halong curry powder. Pero praise God, nagustuhan nila kasi medyo maanghang ang templa ko.
karamihan kasi ng pagkain nila talaga namang umaatikabong ang sili, kaya ginaya ko lang din yung anghang ng pagkain nila. Pagkatapos naming kumain mga kasiswang, naglaro lang kami kunti ng baraha. At nung nagkasawaan na maglaro, napagdesisyonan namin na bumaba na kami at uuwi na kami mga kasiswang. Pero ingat lang sa pagbaba kasi matarik at saka matatalim yung mga bato dito. Kakaiba yung mga bato dito mga kasiswang. Yung mga bato dito sa bundok talagang ibang-iba. Ang tatalim, ang sakit sa paa. Pag hindi ka nakatsinelas ng medyo makapal o nakasapatos, talagang tumutusok sa paa mo kapag tsinelas lang ang gamit mo. Ang sakit sa paa mga kasiswang, kaya dobling ingat tayo dyan pag bumaba. Hanggang dito na lang ulit mga kasiswang, at patuloy akong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat-lahat ng mga kasiswang na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa aking mga vlog. Bye-bye! God bless everyone!